Panginoon, tayo po ay sumamba at tayo po ay umawit para po sa ating Diyos. Hallelujah. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Hallelujah, hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Hallelujah. Panginoong Jesus, maraming salamat, Panginoon, sa panibagong araw, O Diyos, na kami po ay narito, Panginoon. Kami humihinga, O Diyos. Maraming salamat sa panibagong pagpapala, O Diyos. Panginoon, nunulig ko po sa inyo, O Diyos. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa aming pag-aaral ng inyong mga salita, Panginoon. Samahan niyo po kami ng Espiritu, Panginoon. Panginoon, maintindihan po namin at maunawaan, O Diyos, sa Panginoon, kayo rin po, Panginoon, mag-ingat, Panginoon, at maggabay sa amin, Panginoon, sa buong maghapon na ito, Panginoon, at kayo, Panginoon, patuloy na sumama sa amin, O Diyos. Maraming salamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. So, isa pong pinagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid. So, ang ating pong devotion ay nanggagaling po dito po sa Door of Faith Bay, Laguna, under po ng ating pong Distrito 6, sa pangunguna po ng ating Pastora Cheryl Manansala. So, nakita ko nagwa-watch na si Pastora Che. So, good morning po, Pastora Che. Hallelujah. So, purihin ng Panginoon at isa pong pinagpalang umaga rin po sa ating lahat. Saan man kayo naroon, hallelujah, pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. So, dako po tayo sa salita ng Panginoon sa aklat ng Lucas. Sa Lucas chapter 17 verse 11 hanggang sa mga sumusunod. Sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 ketongin. Tumigil sila sa malayo-layo at sumigaw ng, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Nang makita niya sila ay sinabi niya, humayo kayo at pakita sa mga saserdote. At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. Hindi ba 10 ang gumaling? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, tumindig ka't humayo sa iyong lakad, pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. So ito po yung
senaryo na kung saan merong 10 ketongin na nagnanais o naghahangad ng kagalingan. Hallelujah. So, mga kapatid, meron po akong 3 puntos dito na ating pag-uusapan ngayong umaga. At ang unang puntos, mga kapatid, tingnan po muna natin yung situation. Ano ba yung sitwasyon ng 10 ketongin that time? Alam nyo, pag ikaw ay may ketong, para kang buhay na patay. So, alam natin yung ketong, parang sugat na parang nauupos. Hallelujah. Na parang buhay na patay na maituturing. Alam nyo, kapag ikaw ay sa Israel, kapag ikaw ay nagkaroon ng ketong, ikaw ay inilalayo sa pamilya mo. Ikaw ay ikino-quarantine, malayo sa iyong mga mahal sa buhay. Hallelujah. So, kagaya ng mga 10 ketongin na ito, sila ay nandoon sa lugar ng isolated area. Hindi sila pwedeng puntahan, hindi sila pwedeng lapitan ng kahit sino. Hallelujah. Yun yung sitwasyon po nila, mga kapatid. Napakahirap. Hallelujah. At isa sa nabasa ko sa tradisyon ng Israel, mga kapatid, pag ikaw ay may ketong, hallelujah, at merong mga tao sa paligid na napapadaan sa lugar ninyo, halimbawa do sa isolated area, ay maraming ketong. Hallelujah. Kapag nakita ng mga ketongin na maraming tao sa labas, para hindi sila makahawa at hindi sila lapitan ng mga tao, meron silang bagay na isinisigaw. Amen? At yung isinisigaw nila, marumi ako, marumi ako. Yun yung dapat nilang isigaw para alam na ng mga tao na magbibigay ng warning sa kanila na hindi sila dapat puntahan, na hindi sila dapat naroroon sa lugar na yon, sapagkat yon ay lugar ng mga ketongin. Hallelujah. So, wala silang ibang isisigaw kundi marumi ako, marumi ako. Amen? So, kung titingnan natin yung kanilang sitwasyon that day at that moment, hallelujah, talagang wala na silang pag-asa maituturing. Hallelujah. Pag ikaw ay nagkaroon ng ketong nung panahon na yon, hallelujah, parang wala nang pag-asa. Hindi ka nagagaling. Parang ganun yung thinking nila. Hallelujah. So, pangalawang puntos, mga kapatid, tingnan naman natin yung ginawa nilang action. Yung una, tiningnan natin yung situation nila, kung gaano kahirap yung sitwasyon nila. Inilayo sa pamilya, ikinawarantine, ina-isolate. Hallelujah. At pagkatapos, wala silang ibang isisigaw, kundi marumi ako, marumi ako. So, tingnan natin sa pangalawang puntos, yung ginawa nilang hakbang or action. Hallelujah. Ang sabi dyan sa verse 11, si Jesus ay naglalakbay papuntang Jerusalem at napadaan siya sa Samaria at Galilea, malapit sa lugar ng mga ketongin. Hallelujah. So, marahil, itong 10 ketongin na ito, ay meron silang mga narinig na patungkol sa Panginoon. Marahil, kasi that time, napaka-popular ni Jesus. Ang dami niyang followers. Hallelujah. Ang dami ring likers. Ang dami ring nag-share. Hallelujah. So, that time, mga kapatid, hallelujah, meron na silang narinig na sa Panginoon. Na ang Panginoong Hesus nagpapagaling, bumubuhay ng patay, nagpapadilat ng bulag. Hallelujah. At marami pang iba. Hallelujah. So sa Roma chapter 10 verse 17, faith comes from hearing. Hallelujah. At dahil marami nang narinig patungkol sa Panginoon, itong 10 ketongin na ito, nabuo sa kanilang puso at kaisipan ang pananampalataya. Kaya alam nyo mga kapatid, napakahalaga na nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Itong everyday devotion na ito, malaking bagay po ito. Amen. Hallelujah, na tayo'y nakikinig ng salita ng Panginoon, nabibuild yung faith natin. Amen? Nabibuild yung ating pananampalataya. Kagaya ng 10 ketongin, kung titingnan natin yung situation nila, wala na silang pag-asa eh. Amen? Wala na silang pag-asa that time. Hallelujah. Parang pag nagkaroon ka ng ketong nung panahon na yon, ay parang end of the world na maituturing. Pero alam niyo, kung titingnan natin yung aksyon, mga kapatid, na ginawa ng mga 10 ketongin, dahil meron silang napakinggan patungkol sa Panginoon, hallelujah, ano ang nangyari? Nabuo sa kanilang puso at sa kanilang kaisipan ang pananampalataya. At isang bagay ang na-shift, hallelujah, yung bagay na isinisigaw nila,
na kapag sila ay dapat makakita ng mga tao sa lugar nila, dapat isisigaw nila, marumi ako, marumi ako. Pero alam nyo, nung nakita nila ang Panginoon, na-build yung faith nila, at alam nyo kung anong isinigaw nila, hindi nakawala ng pag-asa. Amen? Imbis na ang isisigaw nila, marumi ako para hindi na sila punta ng tao. Pero nung nakita nila ang Panginoon, at nung meron silang narinig patungkol sa Panginoon, alam nyo kung anong sinigaw nila? Pangalan ng Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Sumigaw sila ng pangalan ng Panginoon. Jesus, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Amen po ba? Kaya mga kapatid, dito makikita natin kahit anong sitwasyon mo sa buhay, may problema ka man, may pagsubok ka man, hallelujah, na parang tila wala ka ng pag-asa, lubog ka na sa utang, hallelujah. Speak the name of Jesus. Shout the name of Jesus. Actually, yung 10 ketong, hindi lang nila sinalita eh. Hindi lang nila sinalita ang pangalan ng Panginoon, isinigaw pa nila. Amen po ba? Kaya mga kapatid, nasaan man kayong sitwasyon, hallelujah, sa mga naaabot ng live na ito, di ko alam kung anong sitwasyon nyo, di ko alam kung anong problema meron kayo, di ko alam kung anong sakit meron kayo, pero isang bagay ang mensahe ng Panginoon ngayong umagang ito, speak the name of Jesus. Hallelujah. Amen? So alam nyo, yung mga 10 ketongin, nung sinigaw nila ang pangalan ng Panginoon, napukaw yung pansin ng Panginoon sa kanila. Amen po ba? Sa dami ng tao na kasama ng Panginoong Jesus that time and that moment, hallelujah, nabigyan at natuon ng pansin ng Panginoon doon sa 10 ketongin na nangangailangan sa Kanya. Amen po ba? So ano ang nangyari after noon, mga kapatid? Hallelujah. Sa pangatlong puntos, ano yung naging result ng kanilang ginawang paghakbang at ng kanilang ginawang aksyon? Hallelujah. So Jesus commanded them na magpakita sa mga saserdote. Amen po ba? Hallelujah. So maring tanungin nyo, Pastor, bakit sa saserdote pupunta? Bakit hindi sa doktor? Hallelujah. Ang sabi ng Panginoon, humayo kayo, pakita kayo sa saserdote. Magpasuri kayo sa mga saserdote. Hallelujah. So kung titingnan natin sa Leviticus chapter 13, hallelujah, ayon sa batas ni Moses, mga kapatid, kapag ikaw ay may sakit ng ketong, hindi doktor ang magde-declare na ikaw ay magaling. Amen? Ang magde-declare na ikaw ay magaling na ay ang mga saserdote. Amen po ba? Kaya sa Leviticus chapter 13, sinabi ni Yahweh kana Moses at Aaron, kung ang balat nino man ay magbago ng kulay, mamaga o kaya magkaroon ng singaw na parang ketong, dadalhin siya kay Aaron o sa mga anak niyang saserdote. Susiriin siya ng mga saserdote at kung makitang totoong namuti ang balahibo na sa balat at sa palagay nito'y tagos sa kalamnan, may ketong ang taong iyon. Kung gayon, ipapahayag niya itong marumi. Amen? Leviticus chapter 13. So kaya ang sabi ni Jesus sa mga 10 ketongin, pumunta kayo sa mga saserdote, magpasuri kayo. Amen? So hindi sinabi ng Panginoon, pumunta kayo sa doktor, sa magaling na doktor, pumunta kayo sa gantong ospital. Hallelujah. Ang sabi ng Panginoon, pumunta kayo sa mga saserdote. Hallelujah. In short, pumunta tayo sa mga lingkod ng Diyos. Amen po ba? Sa panahon na wala ka nang mapuntahan, suko na ang doktor. Alam nyo kasi, wag niyong ma-misinterpret. Hallelujah. Ang doktor instrumento din yan ng Panginoon. Amen? So, marahil yung iba, lalo na sa mga remote areas, dahil wala nga silang doktor doon, napapakompromise sila sa mga albularyo. Hallelujah. So, yun ang nakakalungkot, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga tayo, bilang tayo ay mga mananampalataya at nangangaral ng salita ng Diyos, tayo yung dapat magpangalat, mag-share ng Word of God kahit sa mga remote areas. Hallelujah. Upang ipakilala na merong nagpapagaling, si Jesus ang nagpapagaling. Amen po ba? Hallelujah. Kaya alam nyo, sabi ni Jesus, pumunta kayo sa mga saserdote, pasuri kayo. Kasi ayon sa batas ni Moses, ang magde-declare na sila ay magaling na, hindi doktor, kundi mga lingkod ng Diyos, mga saserdote. Hallelujah. Kaya mga kapatid, kung meron kayong mga sakit, karamdaman, punta kayo kay pastor. Magpa-pray kayo kay pastor.
Dala nyo rin ang merienda pagkatapos. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Dala nyo rin merienda. Pastor, merienda para sa inyo. Hallelujah. So mga kapatid, matatamo natin yung kagalingan kapag tayo ay lumapit sa mga lingkod ng Panginoon. Amen po ba? Ang sabi nga sa Santiago, di ba, chapter 5, kung meron sakitan sino man sa inyo, ipatawag ang matatanda sa iglesia, siya ipapahiran ng langis, at kung nagkasala, siya ipatatawarin at siya ibabangon ng Panginoon. Hallelujah. So, mga kapatid, wag nating i-disregard yung ating mga pastor. Lumapit tayo sa kanila. Magpa-pray over tayo. Amen? Actually, dito sa senaryong ito, hindi naman sila nilay hands ng Panginoong Hesus eh. Amen? Hindi man lang sila hinawakan ng Panginoon. Sumigaw din ng Panginoon, o sige, pasuri kayo sa mga saserdote. Hallelujah. At pagkatapos, sumunod yung mga ketungin. Amen po ba? Ito ang maganda ron, mga kapatid. Hallelujah. Kung gusto mo makita yung miracle ng Lord, hallelujah, sumunod tayo sa sinabi ng Panginoon. Amen po ba? Nung sumunod sila, anong naramdaman nila? Alam natin yung story. Hallelujah. Naramdaman nila na sila'y gumagaling na. Hallelujah. At doon, nung panahon na yon, mga kapatid, nung naramdaman nila na sila'y magaling na, nagbalik yung isa sa Panginoon. Hallelujah. At sa 10 ketungin, isa lang ang nagbalik ng pasasalamat sa Diyos. Hallelujah. So alam nyo, dito sa amin, marami kami na experience na pinagaling ng Panginoon. Pero iilan yung bumalik para magpatuloy sa Panginoon. Kaya alam nyo mga kapatid, napakaganda na after mo ma-receive yung kagalingan sa Panginoon, nagpapatuloy na tayo sa paglakad sa kalooban ng Diyos. Hallelujah. Kagaya nitong ketungin na ito, na isa pang Samaritano. Hallelujah. Amen. So, siya pa yung nagkaroon ng pagkakataon para magpasalamat. Hallelujah sa Panginoon. Hallelujah. So, minsan hinahanap ng Panginoon, nasaan yung gumaling nung nakaraan? Hallelujah. Dito kasi may mga gumaling. Hallelujah. Nung gumaling, hindi na bumalik. Hallelujah. So, kaya mga kapatid, tayo kung nakaranas na tayo ng kagalingan, kung nakaranas ka na ng himala mula sa Panginoon, hallelujah, yun ang maging first step natin para magpatuloy na sa Panginoon. Hallelujah. So, purihin ng Diyos. So, dito makikita natin, mga kapatid, hallelujah, ano ang naging epekto nito, mga kapatid? Nalugod ang Panginoon doon sa isang ketungin na bumalik at nagbigay ng pasasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Nalugod ang Diyos. Amen po ba? At ang sabi ng Panginoon, sige, humayo ka, pinagaling ka dahil sa iyong pananampalataya. Hallelujah. So kaya mga kapatid, kung tayo na mga nakaranas ng himala ng Panginoon, meron tayong karapatan to go and share the gospel. Hallelujah. Meron na tayong ini-instruct na tayo ng Panginoon na humayo at ipangaral ang mabuting balita ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Upang marami ang maka-experience ng mga bagay na himala mula sa Panginoon. Kaya mga kapatid, nasa ang sitwasyon tayo ngayong umagang ito? Nasa ang sitwasyon ka ngayong umagang ito? Ikaw ba ay parang nawawalan ka na ng pag-asa dahil ang dami mong problema? Yung mga karamdaman mo, talagang nasa stage 3, stage 4 na. Hallelujah, parang nawawalan ka na ng lakas, nawawalan ka na ng pag-asa. Hallelujah. Tandaan mo, hallelujah, hindi isang aksidente na makapanood ka ng devotion na ito. Nais ng Panginoon, hallelujah, mabuild yung faith mo. Hallelujah. At isigaw mo ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Isigaw mo ang pangalan ng Panginoon. Maraming may sakit na pinagaling sa Biblia ang isinigaw ang pangalan ng Panginoon. At nakita ng lahat, hallelujah, gumagaling yung mga may sakit. Yung iba nga doon, halos hindi na ilay hands ng Panginoon eh. Amen? Yung iba doon, sinabi lang ng Panginoon, gumaling na. Hallelujah. Wala nang pray over, wala nang hawak-hawak. Hallelujah. Amen? Sa pananampalataya. Amen? Kaya mga kapatid, nasan ka man ngayon, anumang pagsubok meron ka ngayon, lubog ka man sa utang, hallelujah, marami kang problema pinansyal, marami kang problema sa pamilya, hallelujah, merong family problems, hallelujah. So kaya nga yung inawit kanina ng anak ko hallelujah,
Yung speak the name, I just want to speak the name of Jesus. Hallelujah. So ginising ko pa talaga yung anak ko para kantahin yun. Kasi hindi ko sa ulo yung lyrics, baka kung saan tayo mapupunta. Hallelujah. So kaya alam niyo mga kapatid, salitain natin. Salitain natin yung pangalan ng Panginoon over our families. Hallelujah. Over our business. Hallelujah. Salitain natin yung pangalan ng Panginoon. Nasa ang sitwasyon ka man. Yung mga ketongin, 10 ketongin, ang dapat isisigaw nila, marumi ako. Marumi ako. Isang sigaw ng kawalan ng pananampalataya. Pero nung nakita nila ang Panginoon, natuwa sila. At na yung dapat isisigaw nila, napalitan. Amen? Imbis na ang isisigaw nila, marumi ako, ang isinigaw nila, pangalan ng Panginoong Jesus. Amen? Alam niyo kung bakit? There is power in the name of Jesus. Amen? So kaya purihin ang Panginoon at isa pong pinagpalang umaga sa ating lahat. Mga kapatid, speak the name of Jesus. Nasang sitwasyon ka man, anumang problema ang pinagdadaanan mo, marahil sa oras na ito may problema kang dinadaanan. Marahil sa oras na ito merong nakikinig sa atin, nasa ospital pa nga. Hallelujah. Marahil yung iba sa atin nakikinig sa oras na ito parang feeling hopeless na. Parang gusto nang tapusin yung buhay niya. Pero sa oras na ito, speak the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Hallelujah. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong mga salita na nagbigay sa amin ng inspirasyon at kalakasan ngayong umagang ito. Kung paano nabuo yung pananampalataya ng 10 ketongin nung marinig nila, nang makita nila na kayo ay nagdaraan sa kanilang lugar, nabuo yung kanilang pananampalataya dahil meron silang napakinggan at narinig. Nananalangin po ako, Panginoon, na ang bawat salita ninyo na kanilang napakikinggan, hallelujah, ay patuloy mag-build up ng kanilang pananampalataya. Saan man sila naroroon, anuman Lord yung kanilang mga pagsubok na pinagdadaanan, sakit, karamdaman, problema sa pamilya, problema sa trabaho, problema sa sarili, hallelujah, at marami pang iba, Panginoon. Lord, sa oras na ito, hayaan po ninyo na ang bawat sigaw ng inyong mga anak sa umagang ito ay hindi maging sigaw ng kawalan ng pananampalataya, kundi sigaw ng may pananampalataya na ang isisigaw ay ang pangalan po ninyo, Panginoon. Kaya Lord, sa oras na ito, sila na nagdi-desire at nagnanasa, Panginoon, Lord, na makaahon sa bawat mga pagsubok at problema, hayaan nyo, Panginoon, na sa kanilang pagsigaw sa oras na ito, Lord, ay matuon naman ang iyong pansin sa kanila, saan man sila naroroon sa mga oras na ito. Lord God, nananalangin po ako, Lord God, sa oras na ito, ang kagalingan at himala na nagmumula sa iyo ay patuloy nilang tanggapin sa umagang ito. Maraming pong salamat at sa mga oras na ito, pagpalain po ninyo ang mga nanonood, saan man sila naroroon, nasa iba't ibang probinsya, nasa iba't ibang lugar sa Pilipinas, yung iba ay nasa ibang bansa, Panginoon. Lord God, yung saan man sila naroroon, Panginoon, abutin po ninyo sila, Panginoon. At sa mga oras na ito, anumang kalagayan at sitwasyon nila, Lord, katagpuin po ninyo sila sa mga oras na ito. Ama, pagpalain niyo po ang Door of Faith Organization sa pangunguna ng aming Pastor Joseph Masaredo, ang kanyang buong sambahayan, maging ang Masaredo clan. Lord God, dalangin po namin, Panginoon, ang inyong patuloy na pagsama, Panginoon, sa aming pong organization, maging kay Mami Mars, Lord God, ang kalakasan ay patuloy niyo ipagkaloob sa kanila. Lord, pagpalain niyo po ang mga district supervisors po namin, Panginoon. Lord God, patuloy ang kalakasan ay patuloy niyo pong ipagkaloob sa kanila at ang bawat mga pastor ng Door of Faith Church, Lord God, sa loob at labas ng bansa ay abutin din po ninyo at bigyan niyo po ng kalakasan, Panginoon, sa mga oras na ito. Lord, pagpalain din po ninyo ang mga Bible School teachers, ang mga Bible School students, Panginoon. Lord, pagpalain po ninyo ang bawat isa po sa amin, ang aming pong Door of Faith Organization at gayon din, Panginoon, sa bawat organization na kung saan kayo ang itinataas, Lord, pagpalain po ninyo ang bawat body of Christ. Lord, maraming salamat po at ang pagpapala ay patuloy na tanggapin ng bawat isa sa mga papasok sa eskwela, sa mga papasok ng trabaho,
Dalangin ko ang inyong patuloy na gabay at patnubay at proteksyon ay patuloy na maranasan ng bawat isa saan man sila naroroon. Ito po ang aking panalangin sa makapangyarihang pangalan ng Ama, sa pagliligtas ng Diyos Anak, sa kaaliwan at kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So isa pong pinagpalang umaga sa ating lahat. God bless us all. Hallelujah. At sa mga pastor na mga nanonood, hallelujah. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Hallelujah. So to God be the glory. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon.